What is up everyone? Jerlan here, hoping you're safe and great. For this video, magpapaalam lang tayo dun sa ating Raklam ang Lite TKL keyboard. Bibigyan ko kayo ng mga updates. Kumbaga, every year, ano yung mga naging issues ko. Every year, ano yung mga na-encounter kong problems. And ano yung mga ginawa kong solutions para masolusyonan yan. Right? So, this is the ultimate Raklam ang Lite 4-year review. Let's go! Alright, so first of all, nabili ko tong Raklam ang Lite nung March 2020. No? So imagine, March 2020, ano na ngayon? Nasa June na tayo, June of 2024. So more than 4 years na tong Raklam ang Lite ko. And sadly, ngayon lang siya bumigay, no? So, I'll just give you a rundown kung ano yung mga naging issues ko year by year and paano ko na solusyonan yung mga problems na yun, no? Although, very minimal lang naman, no? Wala akong naging major problem with this keyboard for the 4 years, for the past 4 years. Bibigay ko lang kung ano yung mga updates every year. Kasi I was supposed to have a 1-year update noong 2021 pero kasi na-busy ako. And then 2022 gusto ko ulit maglagay ng update, gumawa ng update pero hindi ko ulit nagawa. 2023, well, nalimutan ko na. And 2024, well, eto na, nasira na siya. No, tuluyan na siyang nagpaalam. Okay? So, una-una, for the first year, no problem. Grabe, wala akong masabi. The performance, yung connectivity, nagkaroon ba ng mga ghosting, nagkaroon ba ng mga problems with the keyboard itself? Walang problem. Well, because siguro wired to, so medyo less problems compared sa mga wireless kasi connectivity problems, battery problems. Well, this is wired kasi, so no problems with that. This Raklam ang Lite, this version, I think this is one of the first. I think this is the first edition version of the Raklam ang Lite kasi yung mga Raklam ang Lite lately, wala na silang, teka, tanggalin ko muna to. Wala na silang USB pass-through here. No, yung mga bago-bagong Raklam ang Lite. So, I think this is the first edition ng Raklam ang Lite. Ayun, no problems for the first year. Yung second year nito, around mid of 2021. Siguro mga September, mga ganun. September, alam ko before birthday ko kasi yun eh. So, around September, nagkaroon na ng problems like, yung ibang keys, no, yung mga ibang keys hindi na pumipindot ng maayos or hindi na talaga pumipindot at all. Which is good thing kasi hot swappable tong keyboard na to. No, so itatanggalin mo lang yung key and then tatanggalin mo lang yung switch, papalitan mo ng switch ng ibang Otemo switch and then you're good to go. Okay na ulit siya, working na ulit siya. Yun yung kagandahan pag hot swappable yung keyboard. And then also, etong ilaw dito, yung LED light dito sa caps lock, medyo bumigay na siya. Ayan, pansin nyo wala na siyang light, no? Siya lang yung walang light out of all keys, though. Yan yung nag-iisa. And bumigay siya on the first 1.5 year nitong keyboard na to. Yun lang. And then, comes siguro 2.5 years bago mag-end yung 2022. Most of the keys here napalitan na ng switch. It means, bumigay na lahat ng Otemo switch. Less than 3 years nitong keyboard na to. Around 80 to 85% nung switches nito napalitan na. So, bagong switches na almost all, no? Except sa mga hindi ko masyadong nagagamit like itong keys na to. Hindi ko kasi masyado itong nagagamit eh. No? So, hindi gaanong napapalitan yung switch nito. Pero ito, mga keys dito, napalitan na yan lahat. Scroll wheel, wala akong naging problema dito. Yung scroll wheel dito. Yung buttons dito, wala din naging problema. All working well. Yung mga colors niya, ayan, mga modes, wala akong naging problema dyan. No? Except dito nga sa caps lock. And then, come 4 years later, no? So, just, actually last week, no? Last week lang, kasi ngayong week ko lang ginawa tong video na to. Auto-type na siya mag-isa. Pag nagpipindot ako ng ibang keys, minsan nag-hold siya on its own. And then, I tried switching yung mga switch. Pinalitan ko yung mga switch and still, ganun pa rin. So, I think it's a board problem na.
No, yung mismong chip niya na nito sa loob. Well, I guess 4 years old na rin kasi tong keyboard na to. I think yun na yung pinaka-lifespan niya, no? So, as much as I want to fix this, na gusto kong buksan yung keyboard, and then try ayusin yung chip niya or yung board niya sa loob, ayoko na. Kasi 4 years old na rin naman to. Actually, almost 4.5 years old na rin nga to. So, I think it's time na palitan ko na siya. And I'll be upgrading to a new keyboard. No? So, I think kailangan ko na siyang pagpahingahin and ilagay sa aking baul, no? Ng mga electronic items. Okay? So, yun lang. After 4 years, it's time to say goodbye to my Raklam Ang Light. Yung video nitong Raklam Ang Light na to, yung unboxing video na to, is the most viewed video in my channel, no? So, kaya, it holds a special place in my heart, no? So, ayun. Also, this was the first keyboard na binili ko with my own money. Yun yung first work ko pa, no? So, natagal akong na-serve nitong Raklam Ang Light na TKL. Maraming work na nagawa, maraming games na nalaro. So, yun lang. So, it's time to retire yung aking Raklam Ang Light. Wait kayo sa mga susunod na videos kasi ipapakita ko kung ano yung next keyboard na ipapalit ko dito, no? So, yun lang. Thank you so much for watching this video. If you like this video, just click on that like button and subscribe to my channel for more stuff like this. And I'll see you on the next one.